Mayong aga hinigog mga makauturan sa sini nga aga dalayawon ang Ginoo nga ginhatagan naman kita niya sa isa ka kagayunan nga makatuon sa iyang pulong sa ikawalong simana kay ikawalo nga Sabado sang aton ikatatlo nga trimestre sining tuig 2021 kay sa sinigid nga aga mga kauturan aton tun-an ang kahiluwayan sa pagpahuway kag ini nga palatuntunan hinigog mga utod ginadala sa inyo sang Path Ministry. Ang Path Ministry actually mga kauturan is an acronym. Ang Path, P stands for Psychology in Christian Perspective, A stands for Arts that includes education and music, T stands for Theology nga nagapahayag siya sa aton nga pakigrelasyon sa Ginoo, kag ang H nagapatuhoy siya mga kauturan sa home and health kung paano natin mapalambo ang aton nga panimalay hinigugma nga utod kag ining Path Ministry may ara siya apat ka mga lalambuton amo ang building psychologically healthy society, developing one's potential, Christ-centered lifestyle kag making home a little heaven on earth. Kag sa sini nga aga hinigugma nga utod may ara kita duha ka mga ambungan nga mga dinapit nga mga buylog sa aton sa pag talaid sang aton nga semanal nga leksyon. Ang una mga kauturan nga gipakilala ko sa inyo amo si Brother Chudiluwen Anghilada, nakagraduate siya mga kauturan sa theology sa aton nga Central Philippine Adventist College kag sa sining tion mga kauturan siya ang aton values teacher dira sa Hill Montilla National High School sa Sipalay City. Sir, maayong aga sa imo. Maayong aga sa liwat pastor. Tungkol man sa aton mga hinigugma nga mga viewers sa aton nga lesson discussion para sa sining semana. Salamat pastor, salamat gid for having me sa sining palatuntunan. Okay, madamo gid nga salamat kag ang aton ikaduha nga guest mga kauturan amo si Brother Kevin Gabasa. Siya mga kauturan na assign as church pastor dito sa Lanot Capiz kag siya man mga kauturan in charge siya sa Hope Radio Capiz, ang aton FM station mga kauturan 104.7 dira sa Capiz. Kag akon gid nga ginakalipay nga siya nakabuylog liwan sa aton nga palatuntunan sa sinigid nga aga. Brother Kevin, maayong aga sa imo. Mayong aga pastor no. Salamat gid sa pag-imbita sa liwat sa sining programa sa Path Ministry sa aton nga pagtipik-tipik sang leksyon kag thank you so much gid sa tanan mga viewers nga naga padayon sa pag tan-aw diri sa aton nga programa sa sining nga tinion. All right, madamo gid nga salamat. Aton gali ginatamyaw ang aton nga mga nagasunod gid sa aton nga palatuntunan amo si Brother Calixto Galido dira sa distrito San Bago. Sir, thank you for sharing sa aton nga lesson sa aton mga kauturan kag sa imong dalayon nga pagsunod sa aton programa. Subo man kay Sister Lorlen Tirante sa Bago, kay Sister Vivian Arabelo sa Bago, si Sister Esther Soberano dira sa Iglesia San Valladolid. So kung man siyang pinalangga nga bana, Brother Nonoy Soberano, si Brother Elios kay Sister Josie Divulgado dira sa Valladolid, si Pastor Chris Arcaliana, ang district pastor naton dira sa Murcia. So man ang akon nga mga batch, Brother Gamaliel Valencia dira sa UK, Brother Randy Habiliana dira sa Amerika, Brother Lovino Librado dira sa Texas. Subong man aton man ginatamyaw si Sister Lynette Gapor lang dira sa Australia. Aton man tamyaw si Brother Joper kag Sister Mila Willard dira sa Iglesia sang Valladolid, kag si Brother and Sister Gerson and Ani Asento sa Bago District. Maayong aga sa inyo. Upod man kay Sister Daisy Alborante kay sa tanan nga makauturan sa distrito sang Bago, pamamahan ni Pastor
Alvarez, maayong aga kag happy Sabbath sa inyong nga tanan. Akon ihatag ang pagpanamyaw sa kay Brother Kiden sa aton mga kauturan kay sa aton mga viewers. So, saliwat, mayong aga sa tanan. Thank you so much, Pastor Toledo, sa imo liwat nga pag-invite, no? Kag kaupod man akon si Brother Owen. Thank you so much, liwat, nga nagpakikupod kamo sa sining kaagahon diri sa programa sa Pat Ministry. Luyag ko man tamyawon si Elder Boyet Custodio diri sa Lanot, Seventh-day Adventist Church, kag sa iya man nga partner si Ma'am Irene Custodio, kag sa iban pagid nga mga kauturan kag mga elders and mga officers namon diri sa Northern Capiz 1, maayong aga gid sa inyo kag happy Sabbath. Kagaupod man sa kay Pastor Oliver Esler, so maayong aga gid kag sa mga kauturan naton dira sa Roa City Church, sa Delphin family, sa Hopeda family, kag labi na gid sa kay Brother Jet Dayo dira sa Eriland. So maayong aga dira sa imo Brother Jet. Kagaupod man sa kay Ma'am Nerida Bukala, kag sa Capiz Adventist Academy teachers na diri sa Lanot. Ginatamyaw ko gid kamo sing maayong adlaw sa sining nga tinion. Kag maramo nga salamat. We are hoping nga makasubscribe gid kamo diri sa programa sa Pat Ministry kay agud madamo kita sing matun-an. Labi na gid ang akon nga asawa pastor no si Virginia Gabasa, no, akon man siya nga ginatamyaw nga nagasubaybay man kag nagatan-aw sang sining nga programa sa Pat Ministry. So sa liwat, maramo gid nga salamat. We are hoping nga ma-bless kamo sa mga leksyon nga aton pagatun-an sa sining nga tinion. Okay, madamo gid nga salamat Sir Owen. Okay, Pastor, salamat gid. Akon gid ginatamyaw sa maayong adlaw akon mga batchmates during our college days. Pastor Gary Luhaya of Central Capiz District, Brother Yvonne Banquero of Capiz 1B, subong nga sa Planguman sa Ginoo sa pagpangabudlay para sa iyong buluhaton. So man akon man ginatamyaw dira sa maayong adlaw. I don't know kung anong ila nga oras dito karon sa amon nga batch, Brother Arnel Almonte ara subong sa UK, and same as also our supporter sa buluhaton, Brother Gino Era from Australia, Sister Jacqueline Cuenca all the way from Kingdom of Saudi Arabia, and Ma'am Rosie and Boom Lim, Mr. and Mrs. Rosie Lim, all the way from USA. Thank you so much sa inyo gid nga pagipusoon para sa buluhaton. Hopefully sa kamo tanan ma-bless ining aton nga palatutunan sining adlaw nga balaan sa pagdiskubre naton sa iyang pulong sa aton nga weekend. Okay, madamo gid nga salamat subong man aton man ginatamyaw dira si Dr. May Dumapig sa Capiz. Doc, happy Sabbath sa imo kag sa imo nga panimalay. Okay, sa sinigid nga aga hinigog mga utod, sa hindi pa kita magapadayon sa pag talakay sang pulong sang Ginoo sa sining nga semana, akon anay ginaagda kamo sa pagduko sa inyong ulo samtang si Brother Kiden mag-lead out o magapanguna sa aton nga pagpangamuyo. Magapangamuyo kita. Ginoon Diyos, sining tinion kami sa liwat nagapalapit sa imo. Salamat sa mga pribilehiyo nga imo ginahatag sa amon sa matang adlaw, kag sa bugos nga kabuhi, makaluoy, gugma nga imo ginapakita sa amon. Sa amon nga pag-umpisa liwat sa pagtipik-tipik sang imo mga pulong, gabay gid nga ambalaan nga espiritu sa gihapon amo ang magapanguna sa pagpaintindi sa amon, kag ang langit nun nga kaalam amon mabaton sa sining nga tinion. Pakamayuha si Pastor Toledo kaupod kay Brother Owen, kag sa mga viewers nga nagapamati sa amon sining nga tinion. Gabay ang kasanag amon makita kag ini maaplikar gid namon sa amon kabuhi. Ginapangayuan namon sing kapatawaran ng amon mga sala,
agud mangintakos kami sa pag-intindi kag pagbaton sa imong mga pulong. Iniamon natugyan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Madamo gid nga salamat Brother Kiben sa inyong matahong nga pangamuyo. Brother Owen, aton palihog basahon ang aton pambukas nga teksto bilang sadsaran sang aton nga pagtuon sa sining nga Sabado. Okay, para sa sining nga semana nato nga pagtuon, ang aton nga teksto makita sa Salmo kapitulo 27 bersikulo 1 nga nagasiling, ang Ginoo akon kapawa kag akon kaluwasan. Sin-o bala ang kadlukan ko? Ang Ginoo amo ang kaligunan sang akon kabuhi. Sin-o bala ang kahangawan ko? So dira mga kauturan nagahatag sa aton sang kasiguruhan nga ang aton gali kapawa kag ang aton kaluwasan hindi na sande kay sino man kundi dira lang gid sa kay Ginoong Hesus. Sa madamo nga panahon mga kauturan, madamo sa mga tawo ang nagapanghunahuna nga kung magkaangkon sila sang balatian ang ila dayon nga panghunahuna nga sila amo ang ginpinahan sang Ginoo. Kag aton hinigugma nga mga kauturan nga makit-an nga kung ang tao gani magabalatian siya gid amula na ang panahon niya nga sa diin siya makapahuway siya gikan sa mga demands sang iyang trabaho, makapahuway siya kung siya na magbalatian gikan sa demands sang iyang panimalay kag sa iban nga responsibilidad sa susyudad kag subong man sa iglesia. Pero ang konsepto sang pagpahuway do hindi ma-appreciate sang aton nga mga pamatan-on kunyara pa sila sa ilang pamatan-on nga pangidaron sa ilang prime of their youth, thinking nga magapangita sila sang madamo nga kwarta agud nga kung may damo na sila kwarta amo pa ang ilang pag-avail sang pagpahuway. Apang mga kauturan isa ka makasusubo nga butang nga sila gingasto nila, gingamit nila ang ilang maayong panlawas sa pagpangita sang kwarta sang nagmilyonaryo na sila ang ilang milyones gingamit nila para sa ila nga maayong panlawas. Nakita naton mga kauturan nga ang tao karon wala gid sang kapahuwayan tungod sang misguided nila kag naton nga mga handom sa kinabuhi. We spend sleepless nights in the pursuit of wealth without knowing that we spend our health for wealth and later we spend our wealth for health. When we have that life-threatening situation, we started to ask, is it a healthy lifestyle the cause of my sickness? Was it drugs? Or was it my unnecessary weight nga naghatag sa akon sang balatian kang isa sa madamo nga pamangkot sa mga Kristohanon? Is it God? Or is God punishing me of my secret sins? So ini mga kauturan nga mga pamangkot atong talakayon kung ano gid bala ang gintunaan nga ang tao nagbalatian. Sa imo nga pagpanan-aw Brother Owen, ano gid ang ginhalinan nga ang tao nagbalatian siya? Okay, Pastor, no? Ang pamangkot, ano ang gintunaan nga ang tao nakaangkon sa balatian? So, ang according, Pastor, sa pagtuon sa sensya, may ara ko nabasahan nga online article that was March 30, 2019. According to that news article, ang apat ka masiling naton, apat ka bagay nga gintunaan ang balatian sa tao. Una nga ginhambal diri Pastor is stress. Ikadua, ang ginhambal di Pastor is immune system disorder. Ikatatlo diri Pastor nga ginhambal diri is sleep deprivation. And ang ikaapat is anxiety. So, diri Pastor kung naton makita diri ining tatlo sa apat nga ginlawag sunod sa pagtuon sang mga medical experts. Ining ang tatlo diri Pastor napahamtang siya sa kulang sing kapahuwayan. Kulang sa kapahuwayan. And so far Pastor,
ining tatlo nga ini, it boils down sa wala ni ginhimo sa Ginoo, wala ni gin-create sa Ginoo, ini tanan nagtuluhaw sang nagsugod ang sala sini nga kalibutan. Alright, madamo gid nga salamat. So, madamo sa ginhambal ni mo dira ang sleep deprivation, mga stress, it's brought about by lifestyle. Okay? Most ang ginhambal sa mga medical doctors is lifestyle. Sa imo nga pagtanaw, Brother Kevin, ano ang ginhalinan sa mga balatian? Pastor, nako aton gid nga balikan ang pagtugas sang Dios sa tawo. Actually, perfect gid ini ang tawo pagtugas sang Ginoo. O wala simbalatian and masiling naton perpekto gid sila when it comes sa ginatawag nga maayo pang lawas. No? Pero no, may ara gid isa ka rason nga ugat nga kung sa diin ang balatian wala gid na gapili kung bisan sino nga tawo ang iyang masiling naton abi atakihon, no, Pastor. Kay ang ginhalinan gid sa balatian kung imo nga at balikan ang ginsiling sa balaan nga kasulatan, nagsulod ining kasakit tungod gid sa sala, no. Kag first nga nakabatyag sing kasakit amo si Eva nga kung sa diin nakabatyag sa sing kasakit sang iya nga pagbunag sang iya nga anak. So ini, Pastor, bahin ini sing mga kasakit nga ato nabatyagan. But when it comes to sickness, amo ning hindi naton maintindihan kung kisa mga kauturan nga kung sa diin sometimes we focus no sa mga reasons sa aton nga healthy lifestyle o kung sa aton mga unhealthy lifestyle, but nga amo na kung kisa daw hindi naton mabaton, no, kay may ara nga daw healthy man ila nga ginakaon pero nagabalatian sila and then nag-abot ang punto nga daw hindi naton mabaton kay tungod gali ang sala, Pasto, ang reason gid nga nag-abot ang balatian diri tungod sa pagsulod sang sala diri sa kalibutan. Okay, so madamo nga salamat. So ang inyo ginatudlo sa aton o kung mga punto nga inyo ginpanghambal nga ang kasakit, ang balatian kag pag-antos wala siya malakip sa plano sang Ginoo sa pagtugas sa sining kalibutan. Ang gusto sang Ginoo nga ang tawo kung tani magapangalipay sa maayong panlawas nga wala sang balatian, wala sang kasakit, pero nag-abot ang ining nga mga kasakit kag balatian tungod sang pagpatumbaya kag pagpangduwa-duwa ni Adan kag ni Eva sa pagsunod sa palatukuran sang Ginoo. Kag kun aton lang tawon ini kog mga utod, inyo sa inyo nga ginpastar dira ang makabangdanan nga ang tao nagbalatian, number 1, tungod sang lifestyle. Kag ang katalupangdan nga ang balatian mag-aabot man siya brought about by environmental factors. Okay? Aside from lifestyle, may environmental factors man kaangay sa mga pollution sa palibot. That's one of the causes sa balatian hinigog mga utod. Kag ikaduha is aside from lifestyle nga ako natalupangdan dira, brought about by of course unhealthy lifestyle. Kag kung kaisa inang unhealthy lifestyle, amo man na siya ang aton nga hinimuan sa aton lawas. Of course, kung aton lang tawon sa Biblia nga perspective in the life of Job, kung kaisa mga kauturan, ang balatian nag-abot siya tungod man kay Satanas. Pero hindi tanan hinigugma nga utod nga balatian halin kay Satanas. Kay kung kaisa ang balatian nag-abot sa aton hinigog mga utod bunga man sa aton pagpatumbaya sang pagbantay sang prinsipyo sa maayong panlawas. Now aton tukipon mga kauturan sa perspective dira sa Marcos kapitulo 2. Ang istorya sang tao nga paralatiko nga gusto gid siya nga makaangkon sang kaayuhan, nagkadto siya sa mga Pharisees kag sa mga Sadducees nga gusto siya nga maghilway sa iyang burden, sa iyang lifestyle, pagpatumbaya kag pagdili niya observe sang laws of health and law of God. Kag nagbalatian siya, nagpalapit siya sa sining mga expert, sa mga doctors apang he was declared as incurable. Ang iya nga balatian hinigugma nga mga kauturan kag sa nakabati siya nga si Ginoong Hesus.
amo ang may ikasangkol, may ara kapasidad sa pag-ayo sa iya nga ginaha ang iyang mga abyan sa pagkadto didto sa balay ni Pedro, isa sa mga disipulo ni Ginoong Hesus. But when they were there, they could not penetrate tungod sang kadamo sang tao. And what happens sa Biblia, ila nga ginwasak ang atop sang balay ni Pedro, makutan kag didto siya gintunton. Kag we know the rest of the story nga siling sang Ginoo, siling ni Jesus Christ, siling nga anak ang imong sala ginpatawad na. Hearing sang mga Pharisees sa siling nga, who dares, why he dares to declare nga patawaron ining sala sang tao nga only God can forgive. Kag nabasahan ni Ginoong ang ila nga pangunang-una, kag nagsiling siya, which is good. Nga ako ni hambal ang iyang sala ginpatawad, o kung hambalon ko siya nga himusa ang imong banig kag magtindog ka kag maglakat. Instantly he was healed, hinigugma nga mga kauturan. With this regard, hinigugma nga utod sa siningan narrative, ano ang inyong nakita, mga guest naton, sa sining istorya kung ano gid ang gintunaan sang balatian sa sining paraltiko nga tao sa kapanahunan ni Ginoong. This is a really good case study nga atong tun-an sa aton mga guests. Brother Owen. Okay, Pastor, no? Saan ginlantaw naton ang istorya, ginkumpara naton sa bala na kasulatan kay sa Espiritu? It was clearly stated by the Spirit of Prophecy nga his disease, page 67 of his book, his disease was a result of a life of sin. Ang gintunaan gid sini sang iyang balatian amo ang pag kinabuhi nga ara siya sa sala. Probably ini nga tawo nagkalipat sang prinsipyo sang maayong panlawas, sumala sa bala kasulatan nga ang nangin resulta naging paralitiko siya. So sa nahambal gina pastor naton sa imong paghambal sa mga root causes ang aton nga balatian, dira naton makita mga hinigugma nga isa dira sa nakita is the poor lifestyle, okay, and makasiling man kita mga kulturan nga it is our own decision nga nag-create mga utod sa balatian para sa aton. So this is a self-instigated kabalatian niya, and naging paralatiko siya kundi sa iya kaugalingon nga binuhatan. Brother Owen, amo ni nang punto nimo. Brother Kevin, ano ang imong pagtan-aw sining narrative? Sang nakita na kon diri no sa story sining paralitiko nga tawo. Actually diri ko lang gani nabalaan no nga kung imo makita sa una gid man nga panahon, ang balatian sa pagtulok sang tawo resulta sang ilang sala nga ginhimo, no. Kay tungod nga, and then later on nakita naton nga ining paralitiko tungod gid sa ilang sa iya nga sala, o kun sala siguro nga pamaagi sa iya pagkabuhi, nakaangkod sa sining nga balatian. But ang isa na ko diri nga nakita, pastor, nakita na ko diri ang emotional problem sa sining nga paralitiko nga tawo. Tungod sa iya nga balatian balang nga ginagom mga kauturan, nagdugang gid ini sa paglala tungod sa ginatawag nga emotional problem and social problem. Kay once, pastor, kung sa una nga paralitiko ikaw nga tawo, mabudlay sa imo nga makakita kasing abyan. Kita nimo gani ang iban, no, laka ka lang gid makakita sing abyan, no, daw ara ka lang sa higad nga wala ikaw ginasapak. So siguro, pastor, no, makita naton diri sa sini nga paralitiko nga tawo, ang iyang nga gamay nga balatian daw naglala pagid, no, tungod sa ginatawag nga emotion o kon depression pagid, no. Amo na kung ang balatian, pastor, no, dugay gid mag-ayo kung kaangay ini ang aton nga ginabatyag. So ibalik na kon sa imo antion, pastor. Alright. So madamo gid nga salamat.
So dira gali isa sa mga component or element nga ang tao nagasuffer pagid sa iyang balatian ining mental torture nga ginahambal. Okay? Oo. Because he was seeking help from the experts, sa mga doctor in his time, pero wala gid maghatag sa iya sang nagakaigo nga prescription kung paano siya nga mag-ayo. Nagkadto man siya sa mga Parisiyo kay because he felt nga spiritually sick siya, but instead of giving words of encouragement and comfort, ang iyang nabatian is words of condemnation because ang mga Pharisee at the time, they were so judgmental. Now, aton diri makitaan nga katahom sini nga narrative mga kutong, ang root gali dapat gali naton hibaluon kung ano ang gintunaan sang aton balatian kag inisya mga kauturan makaangkon kita sang insight kung paano naton ini ma-deal ang ini nga problema sang tawo kung siya nagabalatian. So kasami kung mag-ubo kita aton dayon nga ginahuna-huna nga mabakal kita sang tusiran kag mag-inom kita sang tusiran para nga mabulong ang aton ginaubo. Pero ang ubo, mga kauturan, is not a sickness. It's not a disease. It is just a symptom sang aton nga balatian. But sometimes, we take sa mga medicine for cough, for the sake of coughing, pero it is not a disease actually. Now, in this paralytic nga narrative, aton makitaan, nga si Ginisos nakabalugid sang problema sang iya nga sala. O kung gintunaan sang iyang sala, probably ang iyang sala, wala man gin-describe sa Biblia, ang iyang sala, probably nahimo siya sa nga nagmalinapason siya sa commandments, sa 10 commandments, or probably siya man, along with it, ang health loss iya man nga gin-supak, kag nagdulong siya sang balatian. Now, I believe na ining tao, sige man siya pangamuyo, nga tagaan siya sang healing. Now, in our case, kung ang madamo sang tao nga nagabalatian, for one, I have an health issue. I had been praying to the Lord for almost 5 years for healing, pero do hindi gid ang akon nga ginapangayo nga kaayuhan, wala pa gid nakon maangkon totally. Now, when we pray, kag wala ginsabat, how can we find rest and peace when our prayer of healing it's not answered the way we expected? How we can find rest sa kag peace sa sini nga area, mga utod kung ang atong pangamuyo sang kaayuhan hindi naton maangkon the way we expect it. Brother Owen. Salamat, Pastor, sa sina nga matahong pamangkot, no? And I know for sure, aton man ginabatsyag ang aton nga mga kabiyanan karon in their sick beds, para sa hospital, para sa ilang mga puloy-anan nga nag-antos karon sa ginatawag naton nga balatian. I know they are praying hard nga maangko nila ang kaayuhan. Apang mga hinigugma, madamo nga promesa ang balaan na kasulatan sa aton. Kapag angko naton sinisang kaayuhan, the promises sa Ginoo ihatag ini sa aton. Pero I would like to share sa pipila lamang ka teksto, Pastor. Okay. Mga pagpahanugot. Ang nyara sa ilang mga puloy-anan before ko mag-deal sa pamangkot ni Pastor karon, no? Mga promesa sa Ginoo for our healing. In Psalm chapter 30, verse 2, nagasiling diri siya sa Ilonggo hiligaynon nga dinalan, o Ginoo nga Dios nakon, nagtuaw ako sa imo. Kaghambal diri, kag ginayo mo ako. So, when we call upon the Lord, hambal diri mga hinigugma, kung kita magtuaw sa iya, siya magahatag sa inyo ni kaayuhan sa aton. Isa pagid mga nga teksto, no, nga akon i-share sa aton mga kauturan. Ini makita bala sa James chapter 5 verse 14 to 15. Probably mga hinigugma isa ni sa aton nga makuan at madala naton ini nga topiko ang punto karon. Ano, may nagamasakit bala sa inyo? Magpatawag siya sa mga tigulang sa iglesia kag pangamuyuan nila siya nga hinapla siya singlana sa ngalan sang Ginoo. Okay? Kag hambal dire, kag ang pangamuyo sang pagtuo magaayo sa nagamasakit kag ang Ginoo
magabangon sa iya kag kuna kasila siya patawaron ini sa iya. So isa sa mga kwanri pastor prerequisite man sinidri gani sa sining nga tinalan for us to kwan sa healing is ask forgiveness. If we try to read this in English, ask forgiveness from one another. It might be ang sala nga hindi kita makaangkon sang kayuhan mga kaigsunan. It probably may ara sa aton bala. Based sa nabasa naton sa bala kasulatan, may ara sa aton no, sa aton nga mga kaugalingon. So dapat hambal pa diri busa verse 16 hambal diri busa magtinuaray kamo sang inyo mga sala kag magpangamuyo ay kamo agud nga mag-ayo kamo. Mga amoy na pastor ang akon lang nga ma-share sa dire in James chapter 5:14 to 16. So ang imo nga ginasugi dira Brother Owen nga ang Biblia nagatudlo sa aton kung may babalatian kita, maginabatsa kita sa lawas, hindi kita dayon una magkadto sa doktor. Ang laygay sa balaan kasulatan suno sa Santiago 5 nga ipatawag naton ang aton nga mga tigulang sa iglesia, ang aton mga tinangduan, may ara nga reconciliation among the family members, i-anoint siya. Pero galing bala kung kaisa ang aton nga panghuna-huna, akon i-anoint gani ang isa ka tawo, tagumatayo na siya, which is a wrong concept. Kaya ang Biblia naghambal siya, wala siya naghambal ng ato gamatayon, amo ang i-aplas, pero ang aton practice diri sa Pilipinas, kung tagamatayon na, amo pa ang pagpatawag sa pastor, kag ihaplasan siya, which is we are doing the reverse. The Bible says, before you go to the doctor, you need to call for elders and pastors, ordain naton nga mga manok pangabudlay and pray nga magpangamuyo kag may reconciliation kay base ang ina nga balatian brought about by a broken relationship among the family members nga nagatorture sa aton mentally. Sa imong patan-aw, Brother Kiben, ano ang imong pagpanulok sini? Pastor, no, kanami sa imong nga pamangkot nga paano kita makakita sing kapahuwayan bala sa kahilwayan no, kung pahidait sa mga pangamuyo naton nga wala gin sabat the way we expect, no. So kung imo makita kung ara ka nagidman niya sa balatian, of course kung ikaw Kristohanon mapalapit ka gid sa Ginoo kag mangayo ikaw sa bulig, no? And then kung kisa ang aton nga ginapangayo nga mag-ayo kita daw nagalala pagid gani na sir. But one thing kami on lang ko ara kita sa Ginoo kay ang rest nga aton nga ginapangita diri, no, is po nga kapahuwayan ang matuod ginapahuway the way si Jesus Christ magpalapit bala sa mag-approach sa paralytic man. Ang concern diri sa Ginoo, pastor, is not a temporary rest ang aton nga physical nga body, no, kundi ang concern gid diri sa Ginoo is for eternity, no? Ini ginatawag nga spiritual and mental rest. Kung ara ikaw sa balatian, isa gid maapektuhan mga kauturan amo ining aton hunahuna, depressed, no, labi na gid ang aton mga COVID patient, no, wala sang symptoms pero nagpositive, ang isa gid nga ginatirada ang aton nga mind. So nakita naton diri ang pag-approach ni Jesus Christ, ang pagpangayo sing healing the way we expect, no, na hindi niya kung kisa mahatag sa aton insigida kay tungod gusto sang Dios nga mangin matawhay ang aton hunahuna kung gintugya naton sa iya ang tanan. So ang lesson nga ako ni pabilin, pastor, no, sa sini nga mga senaryo is acceptance. Amo lang gid ini nga makaagom kasing kahilwayan sa mga pangamuyo nga imo nga ginapangayo sa Ginoo nga mag-ayo ka sa gilayon during the time nga makahatag sa imo sang kahilwayan is you need to accept kung ano man ang sabat sang Ginoo kay kabalo kita ang Dios mismo na kay balo sa iya plano sa aton. All right, matahom gid. I like that the term acceptance. Kay ang Ginoo makuturan magasabat siya sa aton pangamuyo oo. Ikaduha nga sabat niya hindi. Kag ang Ginoo magasabat siya sang mga butang ihatag niya ang butang nga mas dako pa sang aton nga ginapangayo.
Pero ako nakita sa ako pag kumati sa inyo sa atong mga guests, ako natalupang dandira nga in the case sang paralytic, he was hopeless. He was really hopeless. But at the time nakaangkon siya sang kapahuwayan from his mental torture. Kay ang mental torturing is very painful than his physical pain nga iya ginaangkon. Kag sila nga, once I can have that forgiveness from Jesus Christ, whether He will heal me physically or not, I'm ready to die. Amo ang ginhambal niya ni Ellen White sa iyang description dira sa Desire of Ages, hindi ko mga utod. So dira ato nakitaan nga God's healing can be done in two ways. Hindi ko mga utod. Number one, sa ginbasa gina ni Brother Owen, nga when we ask the Lord, God will heal us. It is an instantaneous healing. Whether it is physical, or emotional, or spiritual healing, there is that instantaneous when we come to God. Apang kung kaisa mga kauturan, the way we expect things will not come to us as we expected because God in His wisdom wala ya ina ginhatag because He has better plan for us kag kun atong ginapangayo indi ihatag sang Ginoo mga kautran. Rest assured that you are not forsaken. You are not included by the love of God. Rest assured that you are still within the bounds of God's love, care, and grace, and forgiveness is there because God will deliver us finally in His coming sa sining aton nga mga sufferings hinigog mga uton. My point is that we will take God's word in its substance. Kung kaisa ang tao maghambal, hindi naton masaligan. But mind you, in Genesis chapter 1, God's word is powerful. Nga paghambal niya according to David, it will come to pass. So we need to take God's word by its substance, by renewing our mind, then healing takes place. When the paralytic believed the word of God, he took up his mat and walked, and there was that instantaneous healing. Sa 2020, diagnose ako based sa akong nga x-ray as may ara ako nga acquired community pneumonia. That was in March 9, 2020. Nagkadto kami ni Mrs. sa Batangas when she defended her dissertation in her PhD in psychology sa Batangas. Kag nagsugod na ito ang COVID. So I have history from Manila. Plus nagsakay pa kami sa aeroplano. Pag-abot na ako mga kuturan, kinag-ubo ako since December, ginpabayaan ko lang mga kuturan. The outset sang COVID-19 was in December. Kag dira aton makitaan mga kuturan, I was diagnosed nga may community acquired pneumonia ako. COVID gid ko, nagpa-admit ako. Kung nagkadto ko sa ibang nga doktor, siguro COVID gid. And sometimes I brought about man siguro sa akon nga mental balang anguish man. Kung kaisa may ara ako nga shortness of breath man, sabihin ko do amo na ni COVID na gid ni kay may duwa ka manifestation sang COVID. But mga kauturan, as I keep on contemplating, I accepted nga I have that pneumonia, acceptance, and I tell my Lord, if this is the end of my rope, Ginoo, o wala ka na sa ipaobra sa akon, I have to accept the reality nga ang tao manggid mapatay. But please take good care of my family, of my children. Gagmay pa, teenagers pang akon mga kabataan, they need some father figure in the family. But if you have plan for me, Lord, please extend my life. So I have to do my exercise. I have to take diligently the prescribed medication. I keep on believing the Lord, but I keep trusting. I submit everything to the Lord. And lo and behold, the Lord extend my life. So the thing is acceptance, mga kauturan. When our prayer is not answered the way we expect, take God's word in its substance. There will be instantaneous healing. If not,
then we will be delivered sa aton suffering dira when the Lord comes hinigugma nga utod. Now, diri atong pagkita sa atong leksyon nga madamo sang tao karon nagapalagyo sa realidad sang kinabuhi, and because of that they are running away from the reality. Naka-experience sila sang ginatawag nga depression. Kag all over the world in 2020 there was that study conducted by World Health Organization. Kag way back sa 2017 ang kalibutan there was that global study kag ilan nakita nga 300 million people around the world was suffering from depression. And in 2020, after sa COVID, ang World Health Organization, naghimo siya sang isa ka study as cited in the Department of Health sang 2020, nagapakita nga 450 million people in the world were suffering from mental and behavioral disorders. Ang Department of Health in partnership with World Health Organization Special Initiative for Mental Health conducted a study sa October 17, 2020 kag ila na account nga 3.5 million Filipinos were suffering from mental, neurological, and substance use disorder. Kag aton makit-an nga there is that kakulangan sang ginatawag hinigugma nga utod nga mental health professional sa Pilipinas. Kay sa malapit isa ka 100,000 ka mga Filipinos may only one health professional in the country hinigugma nga utod. So mental health issue is not properly discussed in our church. Kay nahadlo kita nga kung ang tao may mental disorder, igalabel siya nga isa ka buang. Kag kung tawgon ang tao nga buang, may mental disorder siya, it's a bad connotation sa aton nga society, hinigugma nga utod. But I want to tell you that mental health issue makuturan is brought about by our sinful nature. Tungod sang sala, hinigugma nga utod, kag ako ni hambal sa inyo, in one way or another, in some degrees, each of us may aragid sa mental health issue hinigugma nga mga kauturan. So even Christians, faithful Christians, are struggling with depression, especially after traumatic event sa ilang kinabuhi, and it is not a sign of lack of faith sa aton nga Ginoo hinigugma nga mga kauturan. Now, ang pamangkot diri hinigugma nga utod. If a person is struggling with depression, as in the case of the prophet of God, Elijah, nga nakaangkon siya sang miraculous deliverance from that 400 ka mga prophets ni Baal after silang encounter 24 hours after, he was so depressed. Now, what are the practical ways can we offer sang tao nga nagaangkon sa depression sa imo nga paglantaw sini Brother Kevin? Ano mga practical ways can we help sang tao nga naga-suffer sang depression? Pastor, no, sa ginatawag nga practical ways, sometimes hindi naton maintindihan ang mga amuni nga sitwasyon ko hindi kita makaagi, no. Labi na gid mga kauturan subong nga panahon, tanan kita siguro man napektuhan sining aton nga sitwasyon nga masiling naton nga daw grabe, no, ang halit, no, sa labi na gid sa COVID, no, sa aton nga family and mentally gid, no, ang effect niya sini tungod nga ang iban sa aton nadulaan trabaho, kag ang iban diri damo si mga masiling naton transaksyon nga wala na human. And siguro Brother Owen, no, tanan kita naga-suffer sini. Ang depression mga kauturan wala ini sing accepted. Gatuo ka man sa Ginoo o kon wala ka man nagatuo sa Ginoo, mahimo nga tiradahon ka gini, no? So ang isa diri nako nakita sa kabuhi ni Elijah, Pastor, sang ara siya sa wilderness, masiling nato diri kung sang ang depression nag-abot sa ka Elijah,
Grabe gali no nga masiling nimo maisipan mo gali yang dulaon na lang imo kabuhi para maguntat ini no. Ang ini and it's a reality mga kauturan no. Sa aton nga panahon subong isa sa mga rason nga ang iba nagakamit sang suicide, it's because of unsolved problem. Wala na sulbar nga mga problema nga ginadala-dala sang aton mga kauturan nga wala nato nabalaan nga ginatanom nila ini sa ila kaugalingon. So isa na kon diri mahatag ang isa gid no, ang pagpangamuyo kag pagtugyan. So siguro ini isa ka reminder nga ibutang tagid ang aton nga mind nga magpangamuyo sa Ginoo. And the next is we need to have rest. No? Amo gid ni ang isa sa mga importante no, labi na gid sa mga busy work, sa mga sako ba lang nga trabaho, pastor. Sometimes ang aton nga lawas hindi naton mapahuway, di ba nagabatsyag man. Wala gali kita nakaibalo nga ang mental ta kinahanglan ta man gali papahuwayon. Amo ini kay Elijah. Ginano siya, ginpatulog sa sang Ginoo, ginpa-relax sa sang Ginoo. Agon nga ano, makahuna-huna sa sing tarong. Ginpakaon siya. But silingon, ginpa-relax sa sang Ginoo kay sa sobra ka kakapoy, sa sobra ka masiling naton desperado sa iya mga sitwasyon, konsensya siguro kay nagbulig siya pamatay sa mga tinawon ni Baal no. So ginano siya, ginpapahuway sa sang Ginoo. Singkadali no. Pero amo ini ang nami lang nga leksyon. Samtang si Elijah nagpahuway, okay? Nagpahuway siya, ginpakaon sa sang Ginoo, ginbalik sang Ginoo ang iyang kusog. Ang kanamion lang diri si Elijah nagpadayon sa pagpanlakaton. Amo ini ang importante. Kung kisabi mga kauturan no, kung magpahuway abi kita sa presensya sa Ginoo daw sobra-sobra na gid nga pahuway no, daw hindi na kita magbalik sa pag-alagad sa iya no. So give rest no, give time to rest. Labi na gid sa mga mental work. Hatagan tagid sang rest ang aton hunahuna. Kay kung ini makapoy magadulot ini sa ginatawag nga depression, pastor. Alright, salamat din Brother Owen. What are the practical ways nga imo mahatag sa aton mga kauturan kung member sa ilang panimalay may ara nga depression? Ang ginahambal kay inaya ni Brother Kevin, rest, pahuwayon naton, pagpangamuyo, kag keep on believing in the Lord. Aside from that, ano pa gid ang imo nga matugda? Ang Biblia, Pastor, damo gid sang insights nga mahatag sa aton. I do believe and I will agree sa imo nga ano ni. I would agree sa imo nga punto. Depression is not showing lack of faith. Agree gud ra. Biblically speaking, hambaladi, let not your heart be troubled, coming from the word of Jesus Christ. Ibalo sa Ginoong Hesus nga kita maka-experience gid sang depression. That is why ginambalya, let not your heart be troubled. Bisog pura niya na dayon. Believe in God, believe also in me. So, ang isa ka solusyon gali nga hindi kita magka-trouble ang atong nga tagipuson, magkalisa ang atong tagipuson, isa mo ang pagpati siya sulo sa ginambali ni Brother Kevin. It needs a personal relationship with him. Pero, luyag ko lang no, practical ways nga mahatag naton sa aton nga mga kauturan. If one of the members of their family, friends nila, suffer sa ginatawag nga depression. First is, ini nga mga tao, may mga nagwa nga mga behavior nga lain sa ilang ginahimo sa una. Okay? So, first thing nga siguro nga itong gig nga panilagan is learn to know about what your friends, your family members, your loved ones is going through. Saon gid kon ano ini. Though makita ta na nga mga senyales sa ilaman nga ginapakita no, behavior nila. Kung luyag ninyo mga kaigsuunan, mahibaluan kung ano ang mga behavior sa mga tao nga may depression, you can read sa aton nga libro sa Health and Home. You can read through the internet. What are those characteristics nga makita natin sa tao nga depressed? Ikaduha, probably naton mga hinigugma is
as a person nga may mo natin practical natin mo is be open and welcoming. So ang tao nga may depression nga kinanglan gid sang someone yang maka-share, maka-unload sa iyang problema. So how can that person share sa iyang problema sa iyo if you're not open, and as well as also hindi ka man imo nga nawong imo ang imo nga kaugalingon is not welcoming, hindi ka magpamati. And so isa pa gini aton nga dumdumon ha, aton pa gini ko nun ining take their feelings seriously. Isa mabatian ra lang magalay kita, kaya mo na, ikaw pa. But we do not know sa iyang ginagyan, the degree sa iyang ginagyan. So be careful sa sina nga mga bahin, mga kaigsunan. Though ang aton intention is to help that person, but di na kaya mo na, ikaw pa, no? So take sang ilang problema seriously, listen to them intently and attentively, no? And probably we can help them by finding support. Talk to professionals, pastors, okay? And probably kapag continue sang ilang support sa ila. Okay, probably kung may mga treatment sila, may mga session sila, may iban nga about to give up, keep on supporting them. Napadayon lang. You can do it. Kaya amo gid ang struggle along the way. And the last thing probably nga ako namambal today is celebrate their successes. No? Along the way, there are bumps along the way. But then, pwede naton nga mga achievements nila, they were able to overcome. Celebrate with them. It's a good nga moral boost sa ila ang aton nga pagpakita sang suporta. Si Elijah, hindi, kamo ganin kung aton ko na, si Elijah, ang iyan nga ginhimo ni Elijah is hindi ko ni pagsupakon, maayo gid ni kay hinihimo sa Ginoo. Ginhimo sa Ginoo, ang Ginoo nang kaupod ni Elijah. Wala sing kaupod nga iban nga tawo, ang Ginoo gid nga nang kaupod. So salamat sa siniman kung ato ni incorporate the biblical perspective, and as well as also coming from the professionals, it can be a great help in dealing and helping people with depression. Alright, so madamo nga salamat sa mga practical ways mga kauturan. Kinanglan gid nga may ara ang tao nga depressed, maga-offer kita sa empathic listening, magapamati kita sa ila, open, and we should have that therapeutic personality nga there is that makaganigit sila nga mag-open up sang ilang mga problema. And one of the ways is avoid naton pakanon sang mga matamis nga mga pagkaon, mga cake, mga chocolate. Ang tao nga depressed kay makadugang hinigog mga utod. Then let them exercise and go back to the original diet na ginhambal sa Ginoo, plant-based food. Ini sila makuturan makabos sang aton nga immunity. And one of the ways magkanda ka mo sa gitawag nga laughter therapy. You can do that laughter therapy nga bisan duwala ka mo, masugod ka lang harakhat, because pagsugod nimo sa harakhat, then it will become contagious, because ang aton nga brain makuturan based on studies, hindi siya makadetermine whether fake ang aton kadlaw o kung hindi, o kung matutuon. When we laugh mga kauturan, we can generate some mga happy hormones. If we do exercise, these are the things, practical ways nga aton mahimo mga kauturan nga sulbar o kung makabulig deal with sa depression. Because Elijah, after 24 hours of his success in Mount Carmel, nagdalagan siya when he received that warning from Jezebel nga passion siya, and so he ran away for his life. But on the way running, he was guilty nga naging talikdan nakon ang katawan sa Ginoo, nga this is the beginning of revival and reformation. And he was exhausted mga kauturan, but God gave him rest. That's why mga kauturan, ginatagan kita sa Ginoo sa adlaw nga pahuway to
to rest from our daily labors para nga hindi kita ma-depress mga kauturan. We have that energy. But again, mga kauturan, I would like to remind you nga kung ang tao may arat siya na nakasuffer siya sa depression or mental disorder, it doesn't mean nga siya kulang sang pagtuo. There are many factors nga aton i-consider mga kauturan. But again, it does not mean nga siya nakulangan sang pagtuo hinigugma ng mga kauturan. So, Elijah ran exhausted, and when he was exhausted, siya, Lord, I have enough. Please, let me die. Di ato makitaan mga kauturan nga kung ang tao gali depressed, ang ila way out is to end their lives. But mga kauturan, it's not the solution nga ang tao o tason sang tao ang iyang kanabuhi to end sang iyang suffering. But the good news is, despite mga kauturan, nga si Elijah, he was thinking that death is the only way out of his depression, of his problem. Ang mayong balita, mga kauturan, God did not condemn him, but facilitate mga kauturan sang isa ka butang niya Elijah. All you have to do is rest, because si Elijah, mga kauturan, he witnessed kung paano ginpamatay ang 450 ka mga prophets ni Baal. Can I believe, based sa aton nga ginpropose aton election, siya man nakapamatay man, and probably it was his first time kag na traumatized siya mga kauturan sa sining hinimuan niya, and he was so depressed mga kauturan. But the Lord does not or did not condemn him, but the Lord gave him mga kauturan sang ginatawag niya rest. So therefore, running from reality is an exhausting activity mga kauturan, as what Elijah experienced. He was running from emotional and spiritual guilt, but he was not able to find rest from evading. Sometimes may problema kita, aton lang ikaon tudo, kung bigo na bigo kita, mangita naman kita bag-o, but wala pa matapos ang aton nga problema, sang aton wala pa kita makabubuon sa past nga relationship, and we are adding another wound from that emotional pain nga aton na angkon hinigugma nga mga kauturan. But here, mga kauturan, ang last aton nga pamangkot, how can we find rests? Because we are free to rest. How can we find rest in this economically, socially, morally, and spiritually troubled world, mga kauturan? Paano natin makaangkon kita sa kapahuayan sa sining financial, social problem, moral problem, kag spiritual problem nga aton karon na sugata sa sining kalibutan? How can we find rest? Brother Kevin. Pastor, siguro isa lang gid akon mahambal. Have faith in God. Kung imo makita no nga sa sining panahon subong, we don't have assurance. Kaangay ni Elijah kag kaangay sang isa ka tao nga paralitiko. Siguro ini isa ka leksyon sa aton. We need to change our controller. No? Hindi ka control bala sa aton nga kabuhi. Kay kung kisa, hindi kita kaangkon si kapahuwayan kung ang aton nga i-control o kung gamiton nga mag-controller sa aton kaugalingon, amo mismo ang aton kaugalingon. Amo ini ang pinakadako nga kaaway sang tawo, no? Ang aton kaugalingon, amo ganini ang aton nga enemy. So let God controls us. Kay bisan ano pa ina ka-troubles nga maagyan naton, ano pa nga mga kabudlay, kung kabalo kita kung sino ang naga-control kag nagagiya sa aton, manginhiluway kita, no? Kay ginasalig naton nga kaugalingon sa Ginoo. Pero kung idependa aton nga kaugalingon sa aton mismo kaugalingon, if we have failures, then ma-discourage kita. Kung may ara mga troubles, then ma-discourage kita. Pero kung may ara kita nga pagsalig sa Ginoo kag aton pahinumdumon nga siya ang nagakontrol sa aton kabuhi, then siguro amo gid na ang makita naton ang matuod nga kapawayan despite and in spite sa mga nagakatabo diri sa kalibutan. Kaya ang Dios wala, pastor, nagatanaw lamang sa physical, sa social, no? O kung sa iban pang aspeto, kundi nagatanaw siya sa whole being, no? Whole aspects ng kabuhi.
Hindi lang sa financial, hindi lang sa physical, hindi lang sa emotional, but tanan, no? Ginatanaw ini sa Ginoo. So, we need to have faith in God genuinely, no? Isalig ta ginaton nga kaugalingon sa iya. Okay, madamo nga salamat. Brother Owen. Take away nimo sa sining aton nga leksyon. Tugang ko lang, Pastor, no, sa gihamba ni Brother Kivan. Ah, pagtuo, isa na siya. Numero 1 gina siya. Personal faith in Jesus. Personal faith in Jesus Christ. For without faith, we cannot please. Impossible to please Him kung wala kita siyang pagtuo. So, ang kinanglanon da, ang Christianity nga religion is a faith-based religion, kag ang faith dapat nag-grow. And we can have that growing relationship sa Ginoo, growing faith naton sa Ginoo if we have that relationship sa iya. So, naton paano naton maabot ang pagtuo sa aton? Faith by what? By hearing the word of God. So, we must have a daily connection sa iya pinagi sa pagbasa sa Biblia. Ikadua, na kundra makita man, Pastor, is to trust His promises. Isaligan naton ang iyang mga promesa. Nga ining iyang promesa, mga hindi siya matuon, hindi matuman sa aton. Kag ang ikatapusan, Pastor, nga probably nga aton ibutaman sa aton pangunahon. Nga ini nga kalibutan, hindi aton puloy-anan. Kita lumalabay lamang. So, it will bring comfort and assurance sa aton kinabuhi nga ano man naman kinatabo, if we have Jesus, we have Him. Okay, salamat gid. Nga ang aton gali mga kauturan nga kapahuwayan nasandig lang gid dira sa kay Ginoong Hesus. Maski sa sining kapigaduhon, sa problema sa syudad, sa moral issue, hinigugma nga utod, we can only find rest if we rest in Jesus Christ. Mag-submit kita sang aton kaugalingon sa iya, kag take His word by its substance. I believe we are free to rest in Jesus Christ and we are free from the trouble of this world. Madamo nga salamat mga kauturan sa inyong nga dalayon nga upod sa aton kag ipalihog, ipalinton man ini sa inyong mga abyan kag aton mga kauturan ang ini nga palatuntunan. Ang Ginoo magabendisyon sa aton sinigid nga tion, magapangamuyo kita. Salamat Ginoo na ang imong mga pulong amon masaligan kag sandigan sang tanan namon nga mga kapipitan, mangingiya Ginoo sa amon mga kabudlayan, mga pagbako sa amon mga kalisod. Kay kami nagatuo Ginoo nga ang imong balaan kasulatan amo siya ang makahatag sa amon sang giya kung paano namon Ginoo makapakigrelasyon sa imo sing hanuot kag sa sing mga problema ang amon mga sugata. Ikaw Ginoo magagiya sa amon, maga-impress sa amon kung ano ang dapat namon nga butang nga pagahimuon kag tuguti Ginoo in amon pagtuo mapasa dira sa kag Hesus. Pakamayuha ang tagsa-tagsa sa amon, proteksyon ni kami Ginoo gikan sa malaot nga handom sa tao sa amon kinabuhi kag lig-on na ang amon pagtuo adlaw-adlaw nga maski ang amon ginapangayo Ginoo hindi mahanabog suno sa amon nga ginapangayo apang kabay punta ni amon pagtuo sa gihapon magalig-on dira sa imo. Salamat gid ikaw magsabat sa amon pangamuyo sa ngalan ni Hesus. Amen.